Inyo mga padi, for today's video magluluto tayo ng ginisang ampalaya. So, lahat o madami sa mga nagluluto ng ampalaya ay mapait ang kanilang mga niluluto. So, tuturuan ko kayo ng sikreto para maging masarap at hindi mapait ang inyong nilulutong ginisang ampalaya. So, una sa lahat, bago kayo magluto, kailangan nating linisin ang ating ampalaya. Dapat malinis o alisin ninyo yung mga puti-puti dahil ito ay isa rin sa faktor na nagpapapait ng ating ampalaya. So, kailangan nating kayurin ito gamit ang ating kutsara. So, dapat maayos at malinis ang ng ating ampalaya. At handa rin natin ang tubig na mayroong konting asin para naman ito ang pagiging pagbababara natin ng ating ampalaya. So, ngayon, hihiwain natin ito ng medyo maninipis para mas madaling sumuot o manuot ang asin sa ampalaya at tuluyan ng maalis ang kanyang pait gaya ng iyong ex. So, mapait, mga bitter. So, ngayon, makikita natin na unti-unti at maninipis ko itong hinihiwa para siguradong manuot ang asin at mawala ang pait ng dala ng ampalaya. So, naghanda rin ako ng sibuyas at bawang. So, sa paghahanda nito, napakadali lang mga padi kasi hiwain lang ang ating bawang at sibuyas. So, naghanda rin ako dito ng 2 itlog. So, babatihin natin ang itlog dahil ito ay ilalagay natin sa ating nilulutong ampalaya. So, meron din ako ditong kikiam, bawang, sibuyas, sili, oyster sauce at etong Knorr cubes. So, ready na ang ating ingredients. Buksan ang kawali, lagyan ng mantika. Antayin nating uminit ang mantika at kung ito'y mainit na, ilalagay na natin ang sibuyas. Inuna ko ang sibuyas kasi mas matagal ang sibuyas. At sunod naman ang ating bawang. So, halu-haluin ito at ilalagay din natin ang ating kikiam. So, sa pagluluto ng kikiam, dapat ito ay medyo tostado. Ilagay na lang natin ang ating ampalaya. So, paglagay ng ampalaya, dahan-dahan lang. At malagyan natin ng konting wisik-wisik yan. So, hindi tayo gagamit dito ng sandok. Kasi pag ginamitan mo ito ng sandok, tiyak na papait ang ating ampalaya. Ilagay na rin natin ang itlog. At halu-haluin natin ito. Yan. Parang chef lang. So, tiyagaan lang mga padi ang pagluto ng ampalaya. Pero, pag ito ay matyaga, ito ay masarap. Naglagay din ako ng toyo. Dahil ito yung toyo, siya na ang magpapalasa o magpapaalat sa ating ampalaya. So, hindi na ako dito maglalagay ng asin kasi binabad na nga natin kanina ang ating ampalaya sa tubig na may asin. At saka, naglagay ako ng Knorr cubes. Ito rin ay magbibigay palasa sa ating ginigisang ampalaya. So, pagkatapos maglagay ng mga pampalasa, naglagay din ako ng paminta para ito rin ay dagdag rin sa pampasarap. At mga padi, tandaan, huwag kayong gagamit ng sandok. Yan, haluin ulit ang ating ampalaya. So, yan, pagkatapos, yan, gumamit ako ng tinidor dyan mga padi. So, tinidor lang at inilagay na yung kaunting itlog. So, yan. Tapos, naglagay din ako ng oyster sauce. Ang oyster sauce kasi mga padi, ito ay matamis. Ito rin ay nag-neutralize ng pait ng ampalaya. Pagkatapos, yan, nilagyan ko ng konting sili para naman mayroong sipa ang ating ampalaya. Yan. Hinalo ko ito gamit ang tinidor para ito ay mahalo ng maayos. Subalit, hindi mo dapat siya haluin ng maigi. Dinagdagan ko ulit ng oyster sauce para sa panghuling pampalasa ng ating ampalaya. At yan, aantayin na lang natin na maluto ang ampalaya. Haluin.
Yan, paunti-unti lang ang paghahalo ng ating ampalaya para hindi siya pumait. So yan mga padi, excited na ako at parang napakasarap na ang ating nilulutong ampalaya. Pagkatapos, antayin ng luto. Pagkatapos kung ito ay luto na mga padi, yan makikita nyo naman at ready na ang ating ampalaya.